May sama raw ng loob si Sultan Jamalul Kiram sa kanyang kapatid na si Sultan Bantilan Ismail Kiram dahil sa hindi umano ito pagsasabi ng totoo tungkol sa buong napag-usapan nila ni DILG Secretary Marojas. Patuloy namang nagmatigas si Sultan Jamalul Kiram na hindi siya pupunta sa NBI sa kabila ng ipinadala sa kanilang subpoena. Mula sa Taguig, may ulat on the spot si Sherian Torres. She? Yes, Rafi. Matapos yung ilang araw na hindi pagsasalita, nakipagkita na rin ngayon at nakipag-usap sa media si Sultan Jamalul Kiram III at nagsabi siya ng kanyang saloobin nga tungkol sa naging pakikipag-usap ng kanyang kapatid na si Sultan Bantilan Ismail Kiram kay DILG Secretary Marojas. Sa gitna ng kanyang pagpapahangin sa bakuran ng kanyang palasyo dito sa Maharlika Village, ikinumpisal ni Sultan Jamalul Kiram III ang sama ng loob niya sa umano'y hindi pagsasabi ng totoo ng kanyang kapatid na si Sultan Bantilan Ismail Kiram. Sa totoong itinakbo na nauna nitong pakikipag-usap kay DILG Secretary Marojas hinggil sa patuloy na pakikipaglaban ng Royal Security Force ng Sultanato sa Malaysian government. Ang tanging sinabi lang daw kasi sa kanya ni Sultan Bantilan Ismail ay ang desisyon daw ng mga nakatatanda na wag nang pagsalitain pa sa media si Princess Jaisel Kiram na karaniwang kumakastigo sa Aquino administration sa isyu ng Sabah. Wala raw nabanggit sa kanya na tungkol sa posibleng pagkonsidera sa posibleng disengagement o pagpapaalis ng RSF troops sa Sabah na nasa ilalim ni Raja Muda Agbimuddin Kiram. Kung siya raw ang tatanungin, sabi ni Sultan Jamalul, walang mangyayaring disengagement. Hindi raw niya papayagan ang anumang kasunduan na papasukin ni Sultan Bantilan Ismail. Dahil higit sa lahat, kailangan muna nilang tanungin ang kapatid nilang si Raja Muda Agbimuddin na nakikipaglaban pa rin ngayon sa Sabah. Katwiran kasi ni Sultan Jamalul, kung talagang gusto ng pamahalaan na matapos ang sigalot sa Sabah, bakit hindi siya ang kausapin ni Rojas o sino mang kinatawan ng gobyerno, gayong nasa palasyo lang naman lagi siya. Nakita at nabasa na raw ni Sultan Jamalul ang subpoena na inihatid sa kanilang palasyo ng National Bureau of Investigation kahapon, pero wala raw siyang balak talagang pumunta. Bakit daw siya pupunta? Maliban sa wala siyang nagawang kasalanan, isa siyang sultan na dapat irespeto. Narito, Rafi, ang ilan sa mga sinabi ni Sultan Jamalul Kiram III. I don't like him to talk to anybody. I told him to stay with me, but cannot. Rafi, kanina ay kausap naman natin sa telepono si Abraham Ijirani, ang tagapagsalita ng Sultanato ng Sulu, at sinabi niya sa atin na 6:10 kagabi nakausap niya, tumawag sa kanya si Raja Muda Agbimuddin para ipasabi sa kanya sa media na hindi raw totoo na napatay itong si MNLF Vice Chairman o Vice Chief of Staff Haji Musa. Sabi daw nitong si Raja Muda kay Ijirani, magkahiwalay lamang sila ngayon at nakausap niya itong si Haji Musa sa telepono. Rafi? Maraming salamat, Sherian Torres.